First of all, I think it's important to note that the impeachment, articles of impeachment, reached the Senate an hour or a few minutes before we adjourned. Okay? It's been with the House section for more than 2 months, di ba? Alam natin yan. And klaro sa atin lahat yun. I just don't feel like I have to comment on anything that has to do with the impeachment trial because I will be sitting as a judge. Forthwith yung nakalagay na word sa ating constitution, so talagang may trial na. Now, you look at the history of impeachment trials in this country. Walang binigay sa Senado na kung saan the next day magkakaroon kayong trial. Walang binigay sa Senado na articles of impeachment and you expect a trial right away. Lalong-lalo na walang binigay na articles of impeachment sa Senado na in a few minutes or an hour or so, mag-a-adjourn ang Senado at papasok ang eleksyon. So, lahat yan, facts po yan. No? Facts din po na isasama natin sa isang fact na kalahati ng Senado, 12 of our colleagues will only stay as a senator. Ang mandate nila is only until June of this year. June 2 ang aming pagbabalik. So, why am I saying this? You cannot even muster a quorum kung 12 lang yung senador. Balikan ko ulit yung history ng mga trials. It takes 2 months or 6 weeks at least sa kasaysayan bago magkaroon ng trial. Bakit? Hindi po pwedeng mag-trial agad ng walang rules. Pag tinignan niyo yung impeachment rules, napakadami pang kulang. Paano i-dispose ang mga motions? Paano i-decide ang quorum? Kanina binanggit natin, 12. Kalahati mawawala na. Diba? Anong robe ang susuot? Papayag ba si Sen. Nancy na yung robe ganong kulay? Medyo si Sen. Nancy sa kulay ng robe. Rules during the time of impeachment ni Chief Justice Corona, if you recall, the late Senator Nene Pimentel said, ano ba ito, nagta-trial tayo, napakadaming kulang ng rules. Nagta-trial na. Wala pang rules pala sa ganito, sa ganyan. So ito, kailangan ayusin po ito. Ano ho yung pinaka-point ko? I think ang best way to look at this is magiging makatarungan ba ang trial? Magiging credible ba? At magiging transparent ba ito sa ating taong bayan? Yun lang po yung pakialam ko at yun lang yung kaya ko pong sabihin. Dahil yung merits of the impeachment, hindi ko pa nakikita po actually. Kakabigay lang po sa amin. Whether napag-aralan ito o hindi, it's beside the point. Ang nakakalungkot lang yung ilang mga kasama natin sa camera na yung mga statements nila, I think they should be very careful with their statements. Lalo na yung mga tumatakbong senador. Pero ayun, sabi nga po ni Pangulo, open naman daw siya kung magre-request ang Senate for a special session. So, kung halimbawa magkatanungan man sa Senado, would you recommend or para lang po rin? Let me also point out that for us to move forward in the Senate, that's another way na sinasabi mo, but yung for us to move in the Senate, it must take a plenary action. Must take a plenary action because right now it's just there. Hindi pa siya nare-refer sa order of business, hindi pa siya part ng reference of business, hindi siya nabasa sa plenaryo, hindi siya na-refer sa plenaryo, walang binanggit sa plenaryo, ni isang senador kahapon o kamakalawa ay walang nagsabing ito ay importante at ito ay dapat i-prioritize ng Senado. Not one. So we were so focused on what we wanted to accomplish and I think we even overachieve yung aming goals dito sa Senado para ipasa itong napakadaming third reading, napakadaming bills and resolutions na ipinasa ngayon ng Senado. Kung titingnan nyo, parang isa ito sa pinakamadami sa kasaysayan itong window na ito. So wala po. So to answer your question, I myself will not ask for it. But if the President asks for it,
why not? I will comply. Willingly. Pero yun nga po not one. And I can't even make that statement for my colleagues. Pero not one actually stood there. Kasi kung may isa man lang na nagsabi doon sa plenaryo na gusto kong itackle ito, pagdesisyon na natin, pagdebatihan natin, gusto kong magkaroon ng trial kaagad or ayusin natin yung rules, wala po wala akong nagsabing isa. Kaya ako, we commend our Senate President na focus siya sa trabaho and what is really important. Yun yung ginawa ko ng Senado. Thank you. Thank you po. Salamat. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso, na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Sinagot ni Senator Joel Villanueva sa isang interview ang tanong kung bakit hindi nila agad inumpisahan talakayin sa Senado ang impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Senator Joel Villanueva, kinakailangan nilang dumaan sa rules at tamang proseso upang maging transparent ito sa taong bayan. Ano nga ba ang impeachment? Ang impeachment ay ang proseso ng pagtanggal sa isang mataas na opisyal ng gobyerno mula sa kanyang posisyon dahil sa malubhang paglabag sa batas, katiwalian, pagtataksil o mabibigat na kasalanan. Karaniwan itong ginagawa sa pamamagitan ng isang formal na pagsasakdal sa Kongreso o ibang kinauukulang sangay ng gobyerno. Kaya tayo ay may tinatawag na impeachment trial, kung saan ang mga senador ay nagsisilbing hukom o judge, katulad na lang ni Senator Joel Villanueva. Kaya nasabi niya na hindi ganon kadali ang proseso. Sa kabilang banda, may isang video si Senator Amy Marcos kung saan siya ay tila nananalangin o nag-i-speech sa isang crowd, kung saan ipinagdadasal niya ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na ilayo sa mga demonyo sa palasyo. Sino-sino kaya ang tinutukoy ni Senator Amy? Abangan pa natin ang mga susunod na kaganapan. At kung kayo naman ay may mga komento o opinyon, i-comment ninyo sa ibaba at ating talakayin. Muli, maraming salamat at magkita-kits ulit tayo sa susunod nating update